أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kapatid, matapos ating pasalamatan, purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala at matapos na tayo magsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasamang ating din pasalamatan ang ating mga kapatid na alhamdulillah nagbigay ng kanilang sadakang tinapay, pandesal, mashallah. Gayun din sa ating kapatid na patuloy na sumusuporta sa ating maliit na programa. Siya nagbibigay sa atin ng kape, sukal, mashallah, tabarakallah. Barakallahu fikum mga kapatid. So alhamdulillah mga kapatid, di na po natin napalatagalin pa at ating dinggin ang ibibigay na nasiha ng ating buting ustad, ang ating resident imam ng Iskag, Philippines. Walang iba kundi ang ating imam Mustafa Dablate. Falyatafaddal majrura ya Imam Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung nakaraan mga minamahal na kapatid, ang tinalakay natin ay yung kainaman ng zakah. At natalakay natin nung nakaraan na ang ibig sabihin ng zakah, ito yung pagdadalisay at paglago. Padalisayan at paglago. Sa pamamagitan ng zakah, dinadalisay natin yung ating mga yaman. At sa pamamagitan din ng zakah, hindi ito nangangahulugan ng pagkalugi. Pagkus ito ay paglago. Okay? At nabanggit natin yung mga fadl, yung mga kainaman ng zakah. Na ito ay kabilang sa haligi ng pananampalatayang Islam. At ang sino mang tumanggi sa pagiging obligado ng zakah, isang tao na nararapat sa kanya yung zakah, obligado sa kanya yung zakah, ay siya ay nawalan ng pananampalataya sa Allah. Kafirun billahi ta'ala, mukadzibun li rasul. Siya ay nagpasinungaling sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kaya't noong panahon na kung saan namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong mga tao na kung saan tinanggihan nila ang pagiging obligado ng zakah. Kung kaya't ang ginawa sa kanila ni Abu Bakar, dinigma sila ni Abu Bakar, sila ay nilabanan ni Abu Bakar kahit pa sila ay sumasaksi ng syahada, kahit pa sila sumasaksi ng asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, pero tinanggi nila yung pagiging obligado ng zakah. Sila ay dinigba ni Abu Bakar radiyallahu anhu. At nabanggit natin na sa pamamagitan ng zakah, ito ay gamot sa lumalalang sakit ng ating lipunan, which is yun yung kahirapan, lumalalang mga krimen, pagpatay, pagnanakaw, anumang mga krimen na pinapapalooban ng kahirapan. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng zakah na binibigay ng mga Muslim sa mga mahihirap, nababawasan yung ganitong